ang mga lugar sila tapon ng sunod-sunod na bagyo at ang isa ho sa pinakamatinding naapektuhan po mula po nung kay Christine hanggang kay Pipito, ito pong Region 5. At malaman kung ano ho ang sitwasyon po doon, lalo-lalo na kanilang mga infrastruktura. Balita ko may mga tuloy pa ho doon na kinakailangang ayusin at kumpunihin. Ang DPWH Region 5 Assistant Regional Director, si Regional Director, Assistant Regional Director Brihildo Fabia. ARD Fabia, sir, magandang umaga po sa inyo. Si Orly Yes Trinidad po, po ito. sir. Good morning. Magandang umaga po. Kumustahin po namin? Lalo siguro, dalawang lugar ang natutukan itong nagdaang baging Pipito, ang Catanduanes at Camarines Norte. Pero bago yan, ano na ho ang sitwasyon, lalo-lalo yung mga kalsada, may mga tuloy pa dapat ayusin natin, ano yung mga siguro assessment ng DPWH sa epekto nitong sunod-sunod na bagyo dyan sa Region 5? Yes po. Good morning again sa lahat. Sir, actually, itong Pipito, marami pong naapektuhan ay mga kalsada. Sumunod po dito ay mga flood control structures. Yung mga bridges and school buildings ay di naman po masyadong marami. Di katulad ng sa roads at mga tulay. Okay. Actually po, ang Catanduanes, nga sasabi ko kanina, ang dinaanan ng Pipito, particular sa northeastern tip ng Catanduanes. The rest po ng region ay nasalanta ng Bagyong Christine. Yun po ang masyadong malaking damage. Alright. Itong buong pinsalang ito, anong estimate? Anong halaga nito? Gaano kamahal? Anong halaga ang pinag-uusapan ng damage sa pinsalang ito, engineer? Yes po. Actually, sa Bagyong Christine pa lamang, ang roads po ang may mas pinakamalaking pinsala. Umabot po ito ng 7.4 billion, followed ng bridge. Flood control, which is almost 3.7 billion. Then bridge, 937 million, and all the rest, 210 million po. Okay. So yun po mga na-damage po. Yes po. So mula Christine hanggang kay Pipito, bilyong piso ba ang halaga ng lahat-lahat natin pinag-usapang pinsala sa infrastruktura sa Region 5? Yes po. At posible pong madagdagan po ito kasi ongoing pa rin ngayon. Okay. Ang evaluation natin ng mga areas, lalo na yung hindi pa po nararating ng ating mga equipment. Ano ang pangunahin na pinag-uusapan na i-repair o dapat pagtuunan po ng pansin? Yung mga major roads na binabanggit ninyo, saang lugar ito at ano ang dapat ayusin po dito, engineer? Yes po. Actually, lahat po ng roads natin, lalo na yung national roads, ay passable na po lahat. At may mga iba po dito na one lane pa at ongoing naman po ang paggawa ng ating Nandun po yung mga equipment natin para po totally maging 2 lanes na siya at accessible na po siya sa public. Actually po, lahat po ito ay passable na po, lalo na itong national road natin. Sa Catanduanes, ganoon din po ba ang sitwasyon? Maayos na hong madaraanan yung mga pangunahin ng sanga na nagkaroon pa raw ng mga landslide sa pinakauling bagyong si Pipito? Yes po. Passable na po rin ito siya. Actually, nung after din tayo po ng Pipito, dalawang road section dito ang hindi passable. Ngayon po, okay na siya. Passable na siya. Ang mga cause of damages po dito ay yung road slip, yung landslide, collapse ng mga ating kalsada. Doon po yung dahilan kung bakit hindi po makadaan yung ating sasakyan. Pero ngayon po, okay na po yun. Okay. Sa madaling salita, habang nagkakausap tayo, wala nang may tuturing pang isolated o hindi mapuntahan dahil hindi madaanan yung kalsada o yung tulay ay hindi rin madaanan. Wala na hong ganon. Wala na po. Siguro kung mayroon man sa mga barangay lang, pero when it comes dito po sa national road natin, okay na po siya. May mga major projects ang DPWH Region 5. Maapektuhan kaya ito sa tingin yung engineer kung kinakailangang ayusin itong pinag-uusapan nating napinsalang mga pangunahing infrastruktura dyan sa Region 5, engineer? Actually po, wala naman masyadong naapektuhan. May mga bridges po tayo na mga ongoing. Temporarily na-stop po siya dahil nga yung flood na nangyari, lalong-lalo na dito sa Bicol, dito sa part ng Albay and Camarines Sur, yung 15 yung sinasabi ko, almost maraming pinsala dito ang nangyari. Alright. Engineer, dito sa nakaraang bagyong Pipito, meron ba kayong nakikita na siguro kung meron ng pinatutupad na proyekto
o plano ang DPWH ay kinakailangang baguhin. I'm referring doon sa mga maaring paglagyan ng mga housing areas, pabahay o kung anong proyekto dyan sa Bicol region dahil itong nagdaang mga bagyo makikita na mukhang hindi talaga sila ligtas na tirahan. May mga ganun po ba kayo nakikita at dapat na tingnan, engineer? Ah, siguro po kung sakali man kung maggagawa po kami ng infrastruktura, which is ginagawa naman namin, yung ating mga buildings Mm. ay typhoon resilient na siya. Ang ginagawa po namin yung kanyang mga roofing ay hindi na siya, almost slab na siya, para Okay. so that kung ano pa mo ng malakas na hangin ay hindi po siya masyado maapektuhan. Mm. Dito na po sa mga kalsada natin, inaayos na po natin yung mga protection na so that pagdating ng araw, may bagyo man tayong malalakas ay hindi na masyado ito makaapekto. Nung nagdaan ba mga bagyo, ilang kalsada ho o ano yung mga major roads na nakaapekto sa daloy ng trapiko dahil lubog sa baha? Dito po sa sa parte ng Camarines Sur, mga siguro one week siguro bago totally yung mga public natin, yung riding public. Kasi lubog talaga siya, almost mga 1 meter po siya. Mm. Ang dahilan po niyan ay dito kasi sa dito sa Camarines Sur, Albay, Camarines Sur and Camarines Norte, po ito ng isang basin. Ito yung tinatawag natin na Bicol River Basin. Oo. Ito po ang isa sa pinakamalaking problema Aha. namin dito sa Region 5, itong Bicol River Basin, kasi during the time of flooding, nagsasalubong po dito ang high tide galing sa San Miguel. Basta dito sa At pag ito ay nagsalubong, mahirap kasi yun nga, ang iba pupunta na dito sa mga kabayanan. So, ang ginagawa namin dito, mayroon kaming updating, nagkakaroon kami ng feasibility studies, medyo malaking amount ito, to address the flooding because of this Bicol River Basin. Actually, yung ang pangulit tanong ko sana, engineer, pero total, binanggit nyo na. Kailan magsisimula itong proyektong itong Bicol River Basin na pinag-uusapan natin, engineer? Actually, sa ngayon po, nasa updating kami, pero mayroon na kaming ginagawa, before, mayroon na kaming paunti-unting ginagawa dito para at least yung mga areas na tulad dito sa Baaw and Bato, na kung saan nandito yung lakes, ay meron na po kaming mga projects na ginagawa dito. At aside from that, meron kaming updating, sabi ko kanina, yung feasibility study para totally ma-address po ang flooding dito sa Bicol River. Nabanggit kasi yan ng Pangulong Bongbong Marcos nung panahon niya, yung bagyong Nika yata yun, nung bago itong bagyong Pipito, kaya't napag-usapan yung lahat ng mga river basin sa buong bansa at pangunahin nga po ay ang Bicol. May may mga lugar ba dyan? May dapat man tingnan dyan kung may i-dredge o aayusin o nawala na o yung maaring mga patungo dito sa River Basin ito, barado na at ginawa ng eBay, naging residential area na at meron ng mga gusali. May mga ganun ba sitwasyon? Tama po 'yun. Meron pong mga areas talaga na hindi masyado na yung flood po hindi direktang pumunta sa Bicol River. Kasi po ganito po 'yun. Actually ang flood control hindi lang po talaga yan attributed or nakatutok sa mga flood control structures. Mayroon po tayo kasing dalawang yan. Una yung non-structural saka yung structural measures. Yun yung structural measures, yan yung ginagawa ng aming opisina ng Department of Public Works and Highways tulad ng dikes at iba pang mga Nung mayroon naman tayong non-structural measures na dapat itong tutukan din, ito yung reforestation. Kasi ang dami na po nating mga bundok na halos kalbo na. And aside from that, mayroon din po tayong another one, yung tinatawag natin yung social responsibility, na kung saan po ako nagpapasalamat din sa mga local government units yung ating ng mga basura. Kasi yan po ang isa sa dahilan kung bakit hindi ka agad-agad dumadalo yung flood water patungo sa mga rivers na dapat ng flood. Gaano raw ba kahaba itong Bicol River Basin at ano pa yung natitira mga proyekto na sabi nyo nga kayo na pinag-aaralan po ninyo at ina-update po ninyo, engineer? Nako, mahaba po yan. Stretching mula po sa Lake Bato, going po dyan sa Calabanga. Mahaba po siyang Bicol River.
At nasabi ko nga kanina po, yung tungkol po sa ano natin dito, anong ginagawa ng ating gobyerno, kami po sa DPWH, mayroon po nga directive si Pangulong BBM. Yung integration ng ating mga small water impounding projects sa flood control na ginagawa ng DPWH. So sa ngayon po, yan ang ginagawa namin. We instructed our district engineering offices to look for that, lalo yung mga dam natin na may nasira, na kung gagawa tayo ng mga flood control structures, dapat integrated na po siya doon sa para magagamit po natin yung flood water at makakatulong din siya at the same time, yung flooding po ay natin po. Okay, sige po. Anyway, Engineer Brihildo Fabio, maraming salamat sa mga impormasyon pong yan at patuloy kami makikumusta. Lalo-talo na marami kasing kababayan tayo sa Metro Manila at nagtatanong kung makakauwi, maayos ba yung kalsada, pauwi ng Bicol Region 5. Sabi niyo kay Engineer, madadaanan na naman. Traffic nga Yes lang, po. ano po, kasi may mga ilang Yes lugar po. na one way, Apo. one lane lang, ano ho. Yes. Balik na po sa dati yan, except yung talagang yung traffic natin talagang hindi natin po maiwasan. Apo. Para Metro Manila din. Anyway, Engineer, Diyos mabalo sir at maray naga. Thank you po sa inyo. Maray naga din po sa prega po. Salamat. Si Engineer Brihildo Fabio, mga kapuso, Assistant Regional Director ng DPWH Region 5, ang inyo pong napakinggan. Hilingan, walang pinoprotektahan.